Ako'y isang OFW. Na nabuntis ko ang amo kong, nagtatrabaho sa isang bangko. At nagkaroon ako ng anak sa kanya. Hanggang sa, hello sa lahat ng taga-subaybay, ng kwento sa buhay. Ako nga pala si Glenn, isang probinsyano, at isang driver noon sa ibang bansa. Nung nakauwi na ako sa Pinas, gusto ko sanang bumalik pa ulit sa abroad. Pero ang aking magulang, ay hindi na ako pinayagan. Sinabi ko kasi sa kanila, ang mga nangyari sa akin sa ibang bansa. Na nabuntis ko ang amo ko. Dahil na rin sa takot ko, na baka pagbalik ko, na baka huhulihin ako kaagad, at ipapakulong. Kaya hindi na lang ako bumalik pa muli. Dahil nga, may kontak pa kami sa isa't isa ni Madam. Sinabi sa akin na nalaman ito ng asawa niya, na nabuntis ko siya. Nung una nagalit daw ito. Pero pilit niya itong pinaliwanag, ang lahat. Dahil nga yung asawa niya, ay hindi na magkakaroon ng anak. Dahil sa sitwasyon nitong may kapansanan. Pero hindi nagtagal, natatanggap din niya ang lahat. Hanggang sa nanganak si Madam, at tinanggap na rin ng asawa ni Madam ang anak namin. Hindi na lang ako pinilit ni Madam na pabalikin. Pero ganon pa man, na ang sabi niya noon sa akin, na gusto niyang pumunta sa Pinas. Kapag medyo malaki-laki, na yung anak namin. Hanggang dumating sa punto, na nagkasakit ang asawa ni Madam. Umabot din ng 1 buwan sa hospital ito, at pumanaw. Tumawag si Madam sa akin, na umiiyak. Alam kong mahirap niyang tanggapin ang lahat. Dahil alam kong mahal niya ang asawa niya. Hanggang 1 taong nakakalipas, hindi ko inaasahan na tutuhanin niya, yung sinabi niya sa akin. Tumawag ito sa akin, at pinakita ni Madam sa akin ang tiket na nabili niya, at tiket ng anak namin. Sabi sa akin, na basta susunduin ko sila pagdating sa Pinas. Umabot din sila ng 2 linggo na nagstay sa amin. Pero hindi ko akalain, na isang babaeng ibang lahi, na nagtatrabaho sa isang bangko, ay tinatanggap ako, kahit mahirap lang ako. Tumira siya sa bahay namin, nakasama ang anak ko na walang alinlangan. Naawa ako sa sitwasyon, dahil alam kong hindi siya sanay sa kahirapan. Pero pilit niyang tinatanggap, ang lahat ng sitwasyon, at kahirapan namin. Dahil sa pagmamahal niya sa akin. Hanggang sa nakabalik na ito. At ang sabi niya sa akin, na kukunin niya ako. Pagdating niya ay inasikaso niya kaagad ang mga papel ko. Hanggang sa nakaalis na ako. Sa ngayon, kasama ko na ang aking mag-ina. At tanggap na rin ako sa mga pamilya niya, pinakasal na kaagad kami. Sa ngayon may 2 anak na kami. At sa wakas, masaya naman, ang aming pagsasama. At pinag-usapan na rin namin, na balang araw, magpapatayo kami ng bahay sa Pinas. Hanggang dito na lang, at maraming salamat sa lahat.